Pag-asa ang alert warning system nito kaninang umaga pero agad din itong ibinalik bago mag-alas 2 ng hapon dahil sa napakalakas na namang buhos ng ulan. Kasalukuyang nasa yellow warning ngayon ang Kamaynilaan. Ibig sabihin, tumutok pa rin sa weather updates at maging alerto. Sa huling tala ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na po sa mahigit 1 milyon nating mga kababayan ang apektado mula sa mahigit 130 bayan at syudad sa buong Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, kaninang umaga ay marami nag-akala na lumipas na yung pagbabaha at yung pag-uulan na naranasan kahapon dahil kanina bahagyan ng nasilayan ang pagsikat ng araw. Pero kanina nga bandang tanghali at pagdating ng hapon ay tuloy na namang bumuhos ang malakas na ulan. Bahagyang sumilip ang hanging araw kaninang umaga, dahilan para tuluyan ang i-terminate ng Pag-asa ang rainfall warning signal. Pero makatanghalian, muli itong itinaas sa yellow alert dahil sa pagbuhos muli ng ulan. Sa paglipas ng oras ngayong hapon, patuloy ang pagbuhos at lalo pang lumakas ang ulan. Nadaanan namin sa bahaging ito ng Quezon City Circle na lubog na muli sa baha. Abot tuhod ang baha sa ilang bahagi ng syudad, dahilan para hindi makadaan anumang uri ng sasakyan. Nagmistulang ilog naman ang ilang panulukan. Parado ang ilang kalsada, halos hindi dumaloy ang trapiko. Bago maggabi, muli na namang inakyat sa red ang warning signal ng Pag-asa. Ayon kay Director Nathaniel Servando. Bandang alauna, alas 2, in fact, nagkaroon ng mga pag-ulan. Sinabayan na ito ng malalakas dahil po sa thunderstorms na dumaan dito sa Metro Manila, embedded or nakasabay nito sa hanging abagat. Ito po ang nagbigay ng malakas na pag-ulan. Kaya po na raise uli ang rainfall warning up to the highest. Paliwanag ng Pag-asa, sadyang unpredictable o mahirap tansyahin ang lagay ng panahon. Ang rainfall warning signal, inaayon lamang daw ng Pag-asa sa buhos ng ulan kung kaya't sadya raw nagbabago-bago rin ito. Dahil itong warning na base sa ulan ay na-implement namin ito very recently at patuloy na ini-improve po namin. Jessica, sa datos ng Pag-asa mula 8 a.m. kahapon hanggang 8 a.m. kanina namang umaga ay umabot sa 363.7 millimeters ang level o ang rainfall amount. Mas mataas ito ng bahagya sa 323.4 millimeters naman mula noong Monday 8 a.m. hanggang kahapon ng 8 a.m. pa rin, Jessica. Okay, Cedric, ang dun sa mga alert warnings na ini-issue ng Pag-asa, napansin ko every 2 hours. Kaso nung in-announce nila na terminate at 11:20, kung hindi ako nagkakamali, ay dahil sa nakalipas na 2 hours. And nung 1:45 naman, nung ibinalik nila to yellow warning, bumubuhos na kasalukuyan yung ulan. Yeah. Okay, unang-una, Jessica, ang sinabi ng Pag-asa hindi naman daw strictly every 2 hours, pero ideally daw 2 hours ay maglalabas sila ng pagbabago-bago dito sa warning signals. Ang explanation sa atin kasi ng Pag-asa, itong warning signals sa ito ay nakabase doon sa nakalipas na mga oras sa pag-uulan at parang warning naman siya doon sa mga darating na mga oras. Tulad halimbawa, ang tinanong natin sa Pag-asa kanina, yung 3 p.m. ba na paglalabas nila ng red warning signal ay is it too late? Ang sinabi nila hindi, it's very timely kasi pagdating ng mga launa kung saan itinaas na yung yellow o yung green na warning signal is talagang tuloy-tuloy na daw yung pagbuhos ng ulan. And then it was the reason, yun daw yung nakita nilang basis para pagdating ng alas 3 ay itinaasan nila sa red warning signal ulit na ang ina-expect nga rin daw ng Pag-asa mula 3 p.m. and true enough, pagdating ng mga 5 o'clock ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng malakas na ulan, Karina, Jessica. Okay, ang problema ang daming nakapasok, kasi kaninang umaga rin, nag-anunsyo na may pasok na sa public and private offices. The announcement came from Malacanang mismo. Only in the afternoon para sabihin na balik tayo, na bumuhos ng ulan at bumalik na tayo sa red, yellow warning. So by which time, pahirapan ng makauwi ang maraming mga manggagawa. Cedric.
Yes, Jessica, even yung pag-asa rin naman ang sinasabi nila is talagang kailangan daw i-improve itong kanilang system dahil relatively bago nga daw ito, no? At siguro ang makikita natin na limitation dyan ay yung paglalabas sila ng warning signals is naka-range lamang from 1 hour to 2 hours, ano? So kanina nung naglabas sila nung terminate nila yung warning signal kaninang umaga, ito ay nakabase dun sa activity o yung rainfall activity sa lumipas na magdamag. Kaya they were able to say na terminated na yung warning signals. And then pagdating nga nung katanghalian ay bigla-bigla na naman bumuhos yung ulan. So again, sinasabi natin baka nandun yung limitations dahil 2 hours lang yung pagitan bago nila masabi na kailangan nilang itaas yung o kailangan nilang iakyat sa yellow or green or sa red yung warning signal, Jessica. Okay, I think kailangan talaga i-explain nila kasi nasa kanila rin yung poder for the weather forecasting system, no? So makikita nila kung maganda ang taya ng panahon, not only in a matter of hours but even for the following day. So I think yung kailangan yata sigurong i-adjust konti yung warning system nila kasi by the time they come up with the yellow, green or red warning, medyo kunwari dun sa red and green, no? Bumubuhos na yung ulan, saka lang natin nalalaman na red or green na siya. Tama, Jessica. Actually, kanina may mga nakita tayo representatives ng DOST na dito sa Pag-asa. And even sila parang medyo iniisip nila kung kahit tayo mga members ng media mag-undergo ng briefing dito sa system na ito. Again, ang sinasabi ng Pag-asa sa atin, bagamat one thing is for sure, pinaigting yung epekto ng habagat sa ating bansa ngayong mga panahong ito, ang hindi naman daw masabi is yung exact condition ng mga epekto ng habagat. At a certain point, o halimbawa, ngayong sandaling ito ay magbabago-bago daw talaga kung ikukumpara natin doon sa mga susunod na oras. And again, sinabi ng Pag-asa is very unpredictable daw yung pagbabago-bago ng panahon nga, Jessica. Okay, in any case, we wish Pag-asa well. Gusto natin ma-improve yung kanilang system dahil lahat tayo nakadepende dyan sa kanilang warning system. Maraming salamat, Cedric Castillo.